Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tagumpay ni Kristo ay para sa iyo. Isang mahalagang katotohanan po na dapat maintindihan nating mga believers tuwing ginugunita po natin ang kamatayan at pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Hesukristo ay maintindihan natin na yung katotohanan na sa bawat tagumpay ng ating Panginoong Hesus laban sa kasalanan, sa demonyo at maging sa kamatayan, iyan ay para sa ating mga nanalig sa Kanya. So yung katotohanan niyan, yan dapat ang pinaka-basic na foundation mo kapatid in order for you to walk in victory. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung ako'y baby Christian pa, ito'y naituro sa akin. At alam niyo po, itong mga verses na ito na babanggitin ko po sa inyo, ang nagpatibay sa aking Christian walk. At babasahin ko rin po sa inyo yung sinasabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 8 sa English Bible. Ano po? Ang ginamit na word po dyan ay destroy. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So ibig sabihin, talunan si Satanas. Ang sabi ng Biblia, destroyed. Ano po? Nung namatay ang Panginoong Hesus dun sa krus at nabuhay namang muli pagkatapos ng ikatlong araw, talunan na si Satanas. Kaya ang victory natin, kapatid, tiyak, sure, dahil yan ipinangako na ng Diyos sa ating mga nanalig sa Panginoong Hesukristo. At sa Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15, ang sabi diyan, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So again, ginamit po dyan yung salitang destroy. Ano po? Talunan na talaga si Satanas. Ano po? Kasi ang sabi po dyan, kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo para tulungan tayo. Tayo na dating alipi ng kasalanan at kamatayan. At malinaw sinabi dyan, ay tinalo niya ang dyablo. He destroyed him who holds the power of death. Kasi may kapangyarihan talaga si Satanas sa buhay ng mga taong hiwalay kay Kristo. Yang malinaw na sinasabi dyan, yung mga tao na hiwalay kay Kristo ay napanghahawakan pa rin ng dyablo. Kaya napakapalad natin mga believers, ano po, hindi na tayo hawak ni Satanas. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. At itong pangatlong verse na babanggitin ko ay nasa Colossians chapter 2 verse 15. Ang sabi diyan, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So dun sa krus, ano po, ipinahiya na ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang ginamit namang word dyan, disarmed. Po, napakagandang word po niyan. Tinanggalan niya na ng kapangyarihan. He disarmed the powers and authorities. Nung siya po'y nagtagumpay dun sa krus, ang sabi ng Biblia, tinanggalan niya na ng kapangyarihan itong ating mga kaaway. So, pag binabasa nyo kasi ang Bible, intindihin po natin maigi. Pag sinabi ng Biblia na sin has no dominion over you, paniwalaan natin yan, kapatid. Kasi yun ang sinasabi ng Bible.
Resulta yan ng tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa Romans chapter 6 verse 14, sin has no dominion over you. At sa John chapter 8 verse 36, ang sabi, whom the Son has set free is free indeed. Kaya angkinin natin yun. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, the evil one cannot touch you. Hindi ka na kayang panghawakan ni Satanas. Yung kapangyarihan lang na meron si Satanas ngayon ay yung kapangyarihan na binibigay mo sa kanya pag pinabayaan mo na makakilos siya sa buhay mo at hindi mo alam yung mga katotohanan na ito na ating pinag-aaralan ngayon, nagkakaroon siya ng power, pero sa totoo lang, wala na siyang power sa buhay mo, kapatid. The evil one cannot touch you. At ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, greater is he that is in you than he who is in the world. Dapat malinaw sa iyo yan, kapatid. At ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55, ang kamatayan wala nang tagumpay sa buhay nating mga believers. Sa Revelation chapter 1 verse 18, ang Panginoong Hesus na ang may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Anong kinatatakutan pa natin? No? Malinaw naman ang sabi rito sa Hebrews chapter 2 verses 14 hanggang 15, ginapi na ng Panginoong Hesus maging ang kamatayan. Ngayon, ito po sasabihin ko sa inyo, very powerful. Yung victory po ng ating Panginoong Hesus, 100% po yan. Hindi 50%. Hindi 99%, kundi 100% na pwede nating panghawakan. Kailangan lang nating iposisyon yung ating isipan para tayo po ay lumakad ng matagumpay. Diyan lamang nakakasingit si Satanas sa ating isipan. Tandaan nyo, ulit-ulitin ko po sa inyo, the only power that Satan has is what you allow him to have. Kung ano yung ipapahintulot mo sa kanya, yun lang nakakasingit siya sa buhay natin. Kung hindi natin alam itong mga katotohanan ito. Kaya dapat talunin natin si Satanas from the position of knowing. We must believe and confess itong mga truths na ito every day. I-exercise natin yung authority natin bilang mga believers, bilang sons of God, sabi sa John chapter 1, verse 12, at bilang mga joint heirs with Christ, kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo, sabi sa Romans chapter 8, verse 17. At nawa, habang ginugunita natin ngayon yung kamatayan at pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Hesukristo, maiwanan sa atin itong mga katotohanan na ito. Kapatid, ikaw ang pinag-alayan ng Panginoong Hesus ng kanyang tagumpay. Kaya lumakad ka ng matagumpay. Tayo manalangin. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ito. Salamat at malinaw pala sa Biblia na tinalo mo na ang aming kaaway. At sa buhay na ito, pwede naming panghawakan yung tagumpay mo laban sa kasalanan, sa demonyo at maging sa kamatayan. Kung kami ay lalakad ng may pananampalataya sa mga katotohanan ito. Baguhin mo po ang buhay ng iyong mga anak. Sa halip na laging talunan, gawin mo silang tunay na mananagumpay. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na mangbuli, Panginoong Hesus. Salamat po sa mga katotohanan ito. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.